Muli po si Dr. Reynold Varela, isang psychologist po, ang nais maghatid sa atin ng kaalaman sa ating mental na kalusugan. Gaya ng nabanggit na natin, ang pagkakaroon ng problema sa buhay ay hindi natin may iwasan. Ang dapat po nating pakasiguruhin sa ating pagharap ng mga problema sa ating buhay ay magamit natin yung mga kalakasan na sa atin mismo manggagaling, yung lakas ng loob, yung sana tayo kukuha ng kalakasan para harapin natin itong mga problema, itong mga maaaring pumipigil sa atin para magawa natin yung mga bagay na ninanais natin sa ating buhay. Kaya po sa pagkakataong ito ay nais ko pong muli na ipaliwanag sa lahat na nagnanais malaman yung ano ba ang mga dapat asahan natin kung tayo ay magpapakonsulta sa isang psychiatrist, sa isang psychologist, o iba pang mga mental health professional. Ano po yung dapat nating asahan? Tayo po ay bilang nagnanais malaman kung anong posibleng mangyari sa ating pakikipag-usap sa isang espesyalista, sa isang psychologist, sa isang mental health professional tungkol sa ating nararanasan, kinalaman sa mental health problem or mental health condition. Kaya po, sa atin pong pakikipag-usap, sa ating pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin yung takot, yung nararamdaman nating frustration, discouragement, ay gusto nating malaman ano ba ang posibleng mangyari kung tayo'y makikipag-usap sa isang mental health professional. Matagal po ba to? Ilang consultation po ba? Ilang meeting po ba ang posibleng mangyari sa pagitan ng therapy o psychotherapy na ibibigay ng isang psychologist sa isang kliyente na nangangailangan ng mental health support? Maaring depende po yan dun sa kalagayan o dun sa kondisyon nung tao na nagnanais magpakonsulta. Karaniwan po na mapapansin natin yung una, ikalawa at ikatlo na pakikipag-usap natin sa isang mental health professional, ito po ay tinatawag na evaluation session. Ano po ang
nangyayari sa evaluation session, no? Sa isang oras po ng pakikipag-usap natin sa isang psychotherapist o isang psychologist, sa unang araw ay marami siyang nais malaman, ano, mula dun sa tao na nagpapakonsulta sa kanya. Kaya pwede siyang magbigay po ng mga intake interview o tinatawag din naman na mga pangunahing pagtatanong-tanong dun sa kalagayan ng tao na nagpapakonsulta sa kanya. So marami po siyang tatanungin at nandun yung pagbibigay importansya sa bawat detalyeng ibibigay nung kanyang kliyente. Sapagkat ang layunin ng isang espesyalista, isang psychologist ay una sa lahat makakalap siya ng mga impormasyon, mga data, mga kaalaman upang lubos niyang makilala yung tao na kanyang nais tulungan. So, pangunahin sa kanyang mga layunin dun sa una, pangalawa hanggang 3 pakikipag-usap natin sa kanya ay maintindihan niya, makakuha siya ng sapat na impormasyon mula dun sa tao na nakakaranas ng mental health problem. Kaya po, hindi pa ito yung tinatawag nating treatment session, yung kung papaano yung mga estratehiya, yung mga pamamaraan, yung papaano mabibigyan ng mga skills development para maturuan yung tao o mga bagay na pwede niyang gawin o yung mga strategies na pwedeng magamit, maituro ng isang psychologist dun sa kanyang kliyente. So, sapagkat ito pong data na to, itong mga impormasyon na ito na makakalap ng psychologist ay para malaman niya, makatiyak siya kung ano ba talaga yung nararanasan nung nagpapakonsulta sa kanya. At base po doon, gagawa siya ng programa, ng treatment plan, kung papaano ang gagawin sa mga susunod na panayam o pakikipag-usap. Lagi pong ini-emphasize ng isang psychotherapist ang sa ganito po ang possibility na magiging matagumpay yung pagbabagong pwedeng mangyari dun sa buhay ng isang tao ay hindi lamang po sa pakikipag-usap, hindi lang po yun, kung hindi may mga kaakibat pong mga bagay na dapat gawin. So, ipinapaliwanag po ng psychologist yan, ng isang psychotherapist yan, dun sa kanyang kliyente. Minamanage niya yung expectation sapagkat baka napakataas ng expectation o maraming hindi realistic yung mga expectation na agad-agad ay mawawala yung mga symptoms na kanyang nararamdaman at siya ay pagkatapos ng 1, 2 o 3
pakikipag-usap sa isang specialist ay automatic na maglalaho yung kanyang mga nararanasang symptoms o problema. So, dito po sa una hanggang to a maximum of 3 ng pagkuha ng sapat na kaalaman at impormasyon ay gumagamit po ng iba't ibang metodo ng pagkalap ng impormasyon ang isang psychologist upang lubos niyang makilala yung tao. So ito po ang treatment plan ay personalized, naka-customize dun sa pangangailangan nung client niya. Hindi po ito generic na nakakaranas ng depression, may template na i-apply sa kanya yung psychologist. Kung hindi, yung personalized treatment ayon sa mga impormasyon na nakalap ng isang psychologist, dun po magbabase ang pagdisenyo ng treatment plan doon sa taong nagpapakonsulta sa kanya. At doon din po malalaman kung gaano katagal siya po ba ay babalik every week o magkikita sila every week o magkikita sila once isang beses sa 2 linggo o magkikita sila ng 4 na beses sa isang buwan. At ilalatag ng psychologist kung ano mangyayari doon sa ilang beses na dapat silang magkita. So, yun po ay dapat malinawan nung kliyente para alam niya kung ano yung inaasahan niya na mangyayari dun sa programa na yon. Hindi po pwede na hindi alam ng client kung kailan matatapos yung consultation niya sapagkat meron pong mga pangyayari na napakarami ng paulit-ulit na pakikipag-usap, iba-iba yung psychologist na humahawak, ay walang nangyayari dun sa kalagayan ng kliyente. At yun po yung ayaw nating mangyari, sapagkat anuman pong bagay na hindi natin nagustuhan, kung tayo po ay isang kliyente, nagnanais magpakonsulta sa psychologist, dapat po ay maipaalam natin agad dun sa psychologist yung mga bagay na nasa kalooban natin, hindi natin nasasabi. Kaya may dissatisfaction tayo na nararamdaman, hindi nakuha ng psychologist yung tiwala at respeto na dapat mabuo doon pa lamang po sa una hanggang 3 beses ng pagkikita nilang dalawa. So, ito pong psychotherapy ay ini-emphasize po ng psychologist. Ito po ay isang collaborative effort between dun sa eksperto sa psychologist at dun sa kliyente. Sapagkat hindi po usapan lang ito, although napakahalaga ng usapan, mahalaga na mabigyan ng pagkakataong madinig yung nararamdaman ng isang tao na nakakaranas ng mental health problem. Kaya bukas ang isipan
ng sino mang mental health professional sa mga ganong kalagayan, na binibigyang halaga, importansya ang nararamdaman ng bawat isang kliyenteng lumalapit sa kanila. Ang pagpapakita ng tunay na pagpapahalaga sa bawat tao, yung naroon siya para makinig at iparamdam doon sa kanyang kliyente na siya'y mahalaga, at nandun siya para matulungan siya doon sa kanyang suffering, sa kanyang nararamdaman, at mabigyan siya ng pag-asa. Paano niya haharapin ng may kalakasan, ng may lakas ng loob, may tapang, at saan siya huhugot ng kalakasan, sa kanyang sarili, sa mga tao na maaaring hindi niya napapansin, maaaring nandyan. Kaya mahanap tayo ng way upang ma-empower natin ang bawat isang kliyente na makita ang napakaraming option na pwede niyang magawa sa kanyang buhay. Kaya nga po, dito sa ating sa pagkakataong ito, ibinibigyan natin ng diin yung kahalagahan ng mental health support, at hindi po tayo dapat mangamba na karaniwan tayo ay nawawala ng encouragement, nawawalan tayo ng tamang kaalaman. Nangyayari na sasabihin natin, wala rin namang mangyayari dyan. Kung hindi po sa ating pakikipag-usap sa isang tao ay kakaroon tayo ng panibagong insight, pwedeng sa patuloy na pakikipag-usap natin sa kanya, matulungan tayo na magkaroon ng pagbabago ng isip, yung paano ma-reframe yung ating kaisipan. Hindi po madali yan, kaya nga po ito ay unti-unting gagawin. Hindi po madalian, hindi po mabilisan, hanggat matutunan nung tao po kung ano po yung dapat niyang gawin dun sa mga situation na ang pinaka-goal po nun na ay maging therapist siya ng kanyang sarili, na siya mismo, kahit wala na yung psychologist, ay natutunan na niya yung mga dapat niyang matutunan. Kapag maharap siya sa mga ganong problema, ay madali na niyang mabibigyan ng karampatang solusyon. Pwede niyang maibsan yung suffering na kanyang nararanasan, sapagkat nagkaroon siya ng love, ng awareness sa kanyang kalagayan. Naging fully aware siya na ito na naman, and kung ganitong nangyayari sa akin, ito yung natutunan ko. Ito yung itinuro sa akin ng aking psychologist. Alam ko na kung papaano ko i-manage yung kalagayan na yon. Halimbawa po, kung tayo po ay nahihirapang huminga,
di tayo mapagkatulog, may mga pamamaraan po kung papaano tayo makakalampas, magawa natin yung mga bagay na yon, ma-apply natin sa buhay natin, yung kung papaano yung manumbalik yung magandang pagtulog, o at least makatulog tayo. Kung hindi man tayo makatulog ng 8 oras, at least makatulog tayo ng 3 oras o 4 na oras hanggang 6 na oras. So, yun yung ating, hindi natin ma-achieve man yung gusto nating ma-achieve. At least kahit papaano, meron tayong magagawa dun sa ating nararanasang suliranin sa buhay. So, yan lang po sa pagkakataong ito. Muli po ako ay nagpapasalamat sa inyo. Si Dr. Reynold Varela, isang psychologist. Ang nais lamang po ay mabigyan tayo ng kaalaman sa maliit na bagay na kaya kong magawa sa pagbibigay ng sapat na impormasyon sa mga taong nagnanais maunawaan ang mental health, at unti-unti sa pamamagitan ng programa at platform na ito ay maraming tao ang makaunawa kung ano ang dapat nilang gawin, lalong-lalo na sa mga tao na mahal nila sa kanilang mga buhay na nakakaranas ng mental health condition or problem. Yun po, at marami pong salamat.